60 grams ng brown rice at ternohan natin ng dinakdakan ang kakainin natin for today. Pero instead na kumain tayo ng fiber, iinumin natin ay apple cider. Titignan natin kung paano niya makokontrol ang ating blood sugar. Sa isang basong tubig, basta't hindi bababa ng 200 milligrams, magdidilute tayo ng isang kutsarang apple cider. Luin ng mabuti. Tandaan, kapag iinumin ay pwedeng gumamit ng straw para hindi masira ang ngipin mo. Kaya lang ako, wala akong straw, kaya tutunggain ko na lang. Bago natin inumin to, i-check na muna natin ang baseline ng ating blood sugar. 130 as of 9:26 a.m. Iinumin lang muna natin to and then babalik tayo after an hour para makita kung ano ang maitutulong ng apple cider sa ating blood sugar. Isang oras na ang lumipas, i-check na natin kung ano ang naitulong ng apple cider sa ating blood sugar. 114 as of 10:22 a.m. Ang galing! So ngayon ang gagawin natin, kakain na tayo ng meal and then titignan natin kung makokontrol ba ng apple cider ang pag-spike ng ating blood sugar. 60 grams lang ulit ng brown rice ang kakainin natin. Yan, pwede na yan. Kainin lang muna natin to and then babalik tayo after 1 hour. Nakalipas na ang isang oras, i-check na natin kung nakatulong ba ang apple cider sa pag-control ng ating blood sugar pagkatapos natin kumain. 162 as of 11:36 AB. Wow, ang taas. Babalik ulit tayo after 1 hour para makita natin ang stable ability ng ating blood sugar after 2 hours of eating. Dapat ang result natin ay mababa sa 140 sa second hour. Di muna tayo iinom ng maintenance, bantayan natin ang ating blood sugar. Nakalipas na ang ikalawang oras matapos natin kainin yung meal natin kanina, i-check na natin ang stable ability ng ating blood sugar. 135 as of 12:35 noon. Control man ng apple cider ang ating blood sugar pero hindi siya kasing galing at kasing lakas ng pag-control ng fiber. That will be all for my today's journey. See you all tomorrow for my tomorrow's journey. Bye!